Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Pag-usapan po natin, mga kababayan, itong mainit na issue kung bakit hindi po umuusad ang pagsasampa ng kaso laban kay Martin Romualdez, na siya namang dapat ginawa noon ng ombudsman at ginamit pa ito sa propaganda ni Marcos Jr. nang sinabi niya na sasampahan na di umano ng kaso ang dating speaker. Hindi kanya kayang ma-mention ang pangalan ni Martin Romualdez. Nagdrama pa siya na masakit daw para sa kanya ito. Subalit, bakit hindi ba natutuloy at hindi kayang itulak ni Marcos Jr. ang kanyang asong tagapag-atake, attack dog, asong tagapag-atake na si Boying Rimulya para masampahan ng kaso, kriminal, plunder, multiple counts, itong si Martin Romualdez. Siguro may katotohanan nga, mga kababayan, itong mga binabanggit noon ni Romualdez na kapag siya ay pinilit na ilalaglag, ay talaga namang magkalaglagan na, magkabukuhan na. Dahil hindi niya papayagan ang kanyang sarili na gagamitin daw siya bilang sangkalan o scapegoat sa mga katiwalian at korupsyon ng ibang mga tao. So pinapanindigan pa rin ni Romualdez ang kanyang tinatawag na pagka-inosente. Pero alam natin na siya ay kasabwat at kasangkot kay Marcos Jr. sa pagbubuo nitong sindikato nila sa flood control. At ngayon nabubulgar na nga pati itong tinatawag na Convergence and Special Support Program, yung CSSP, na umabot din sa 1.1 trillion pesos. Ang pundo na pinagdududahan din ay nawala din dahil sa loob ng 3 taon, ito ay naging source din ng mga ghost projects. So ano ba ang holdings ni Martin Tambaluslos kay Marcos? Siguro balikan natin kung ano ang ibinunyag ni Saldico laban kina Marcos at kina Romualdez. Number 1, sinabi ni Saldico na pareho pong dinidilibiran o hinahatiran ng mali-maletang mga pera si Marcos Jr., si Martin Romualdez at pati po ang anak nila na si Sandro Marcos. At ang sinasabi ni Saldico ay mayroong humigit kumulang 65 to 80 billion pesos ang naideliver kay Marcos. Ganon din kay Martin Romualdez. Samantalang kay Sandro Marcos, binabanggit ni Saldico at ito naman ay dinugtungan ng mga dating security detail kay Saldico na umabot sa humigit kumulang ay hindi bababa po sa 31 billion pesos ang mga na-i-deliver na pera papunta kay Sandro Marcos according to the revelations ni Saldico. Di po ba kaya ito din ang pwedeng ikumpirma na impormasyon ni Martin Romualdez, kung kaya bakit takot na takot si Ginoong Marcos at sila Boying Rimulya na itulak ang seryosong pagsasampa ng kaso laban kay Martin Romualdez? Pangalawa, maliban po dito sa mga deliveries na ito, binabanggit din ni Saldico yung 100 billion pesos na insertions na ipinasok ni Marcos Jr. upon his direct instructions mismo kay Saldico, at ito ay pinaaprobahan kay Martin Romualdez during the budget process noong 2024 para ito sa budget na 2025. At ang binabanggit ni Saldico, ang sagot ni Martin Romualdez sa kanya, pag-utos ng hari, hindi na yan mababali. Referring to that order of Marcos na ini-release po o ipinaabot kay Saldico nang biniripay niya ito, yun nga ang sinabi ni Yusek Jojo Cades. Dati itong undersecretary ni Marcos na isa sa mga itinuturo ni Saldico na bagman at tagapag-areglo ni Marcos sa mga kinukurakot na pundo. At ang isa ay itong si former Undersecretary Adrian Bersamin, si Little Boy,
na apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayon, kinukumpirma mga kababayan ni Adrian Bersamin na nag-deliver nga ng pera itong mga tauhan ni Saldico at mayroon nga itong mga message exchanges kay Leandro Liveste na pilit namang itinatanggi ito ni Marcos, subalit hindi po nila ito maipakita kung tama o hindi ang naturang impormasyon, sapagkat no less than si Ping Lacson ang nagbulgar niya na may mga 8 billion pesos na natanggap na deliveries si Adrian Bersamin at hindi niya dinugtungan ni Ping Lacson na ang tinutukoy doon ay si Martin Romualdez. Ayan. Kaya naman, ito ngayon ang sinasabi ni Saldico na siya namang ipinangtatakot ni Martin Romualdez sapagkat pwedeng kumpirmahin nga ni Martin Romualdez yung mga binanggit ni Saldico, and there will be corroborating testimony now that will reinforce and validate the information of revelations made by Saldico patungkol sa pagiging mastermind ni Marcos sa ganitong uri ng kalakaran ng pandarambong na pilit itinatanggi ni Marcos. At ito pa, sinabi din ni Saldico na itong si Sandro Marcos ay nagkaroon po ng humigit kumulang ay mga aabot sa 51 billion pesos ang insertions niya, mga kababayan, dito sa kanyang mga ginawa, no, laban kay Marcos, mga kababayan. So ang nagpapakita nito ay malinaw na ang binabanggit noon ni Saldico pwedeng ikumpirma ni Martin Romualdez na totoo ang mga nabanggit na insertions, totoo ang naturang mga nabanggit na mga deliveries, at pati na po ang itinulak ni Marcos na sinasabing umabot sa 100 billion pesos na insertions mismo ni Marcos. Kaya naman pala nag-aalangan si Boying Rimulya na itulak ang naturang investigasyon at mga pagsasampa ng karampatang kaso laban kay Martin Romualdez kasi pwede talagang sumabog ito. That's number 1 point. Number 2, may binabanggit pa si Saldico na nagkaroon ng investigasyon tungkol sa agricultural smuggling na kinasasangkutan ng asawa ni Bongbong Marcos Jr. na si Lisa Araneta Marcos. At ano po ang sinasabi ni Saldico? Humigit kumulang sa loob po ng 2 taon na nasa Department of Agriculture si Ginoong Marcos bilang concurrent cabinet secretary, mga 20 billion pesos po ang kinita sa smuggling nila Lisa Araneta, Sandro Marcos, at ang kapatid ni Lisa Araneta na tinatawag na si Mike Alpha o itong si Martin Araneta. At kaya nga po napagalitan noon si DA Secretary, Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel dahil nga binanggit niya na tinatawagan siya under pressure nila Lisa Araneta at nila Martin Araneta at pati ni Sandro Marcos na wag nang magbigay pa ng anumang impormasyon doon sa investigasyon sa agricultural smuggling. At ito nga ang inariglo ni Martin Romualdez, na wag sumabog ang iskandalo na ito. Di po ba ito ay kasama sa posibilidad na mga ikakanta ni Martin Romualdez laban kay Ginoong Marcos? Itong tungkol sa agricultural smuggling na ito. At marami pang detalye nito, including ang papel ni Lisa Araneta at ng kanyang kapatid doon sa mga pinagkakakitaan na sindikato na diskarte sa Bureau of Customs, mga kababayan. Kaya naman pala, halatang halata na dinidribble lang ni Boying Rimulya itong naturang mga kaso na matagal na sanang isinampa
laban kay Ginoong Marcos, kay Ginoong Romualdez, sapagkat pwede talagang sumabog si Martin Romualdez para isalaysay at isisiwalat niya kung ano-ano ang mga detalye ng pagkakasangkot ng buong pamilya ni Ginoong Marcos dito sa mga gawaing kasindikatuhan na nangyari po doon sa Bureau of Customs, Department of Agriculture, at marami pang iba. Kasama po dito ang pagkukumpirma na sa budget 2025, mahigit kumulang 100 billion pesos ng pondo ng mamamayan ay parang naging personal na pork barrel ni Bongbong Marcos Jr. And that is the reason, I think, mga kababayan, kung bakit hindi makapalag, hindi makabira, hindi mabanat-banatan direkta ni Marcos at ni Boying Rimulya itong si Martin Romualdez, because hawak ni Martin Romualdez ang confirmatory information doon sa mga revelations na nauna ng inihayag ni Ginoong Saldico patungkol sa lalim at lawak ng sindikato ng pangungurakot at pandarambong nila Marcos at ng kanyang pamilya, partikular ng kanyang anak na si Sandro Marcos, si Lisa Araneta at ang kapatid ni Lisa Araneta na tinatawag nilang si Mike Alpa o si Martin Araneta. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng mahigit isang taon hindi umuusad ang kasong kriminal na dapat ay naisampa na kay Martin Romualdez, sapagkat kapag ginawa ni Marcos at nila Boying Rimulya yan, sasabog ang mga detalye ng iskandalo na ito na pilit ibinabaon ni Marcos at ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Kaya tumutugma po ito sa lohikal na konklusyon o sa makatarungang pag-iisip ng mga nag-oobserba that indeed si Martin Romualdez po ang may hawak sa liig ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta at ni Sandro Marcos, because the confirmation of details of information doon sa mga isiniwalat ni Ginoong Saldico patungkol sa sindikato nila, hawak-hawak ito ni Martin Romualdez. And this can change the landscape of reaction of the people kapag nangyari po na isisiwalat at ididetalye ni Martin Romualdez ang lahat ng ito. Kaya ang ginagawa ni Marcos na taktika, delay and dribble, and then magkunwari at magdrama-dramahan, gumimik-gimik lang para okay na. At nang sa ganon, makalimutan ng mga tao, i-focus na lang natin doon sa mga minority players like sila Jojo Ang ng Uswag Ilonggo, itong si Congressman Go, at posible dadagdagan pa nila like kagaya ni Garjola, nila Dong Gonzales, nila Barbers, basta lang mahulog na, wag lang si Martin Romualdez. Sapagkat the confirmation of the revelations that shall be made by Martin Romualdez will reinforce and strengthen doon sa mga detalye na hawak na at isiniwalat na ni Ginoong Saldico. At pwedeng mag-iba ang reaksyon ng taong bayan dito kay Marcos na pwedeng magtulak ng panibagong pagbubuo ng mas malakas na pagkagalit at pagkilos ng mamamayan laban sa gobyerno ni Marcos Jr. Pero kung ako kay Martin Romualdez, baka mapatawad pa siya ng taong bayan at bibigyan siya ng pagkakataon to redeem himself at maibangon niya pa ang sarili niya at matulungan niya ang buong bansa na makabangon at makarecover sa kabulukan ni Marcos Jr. at ang pamilya niya, isiwalat na niya ang lahat-lahat bago mahuli pa na lumala at lumugmok ng lubusan ang ating gobyerno at siya ay kakatayin na ni Marcos at ipapakulong bago pa mahuli ang lahat. Yan po ang realization ni Ginoong Saldico nang sa matagal na panahon, mga 3 taon, nagpagamit siya dito kay Marcos at kay Romualdez, at bagamat pinakinabangan niya, pero at in the end, ano pong nangyari? Sira ang pamilya niya, nagtatago siya,
at halos hindi niya rin ma-enjoy ang pinagnakawan nila sa sindikato nila. Siguro mag-isip-isip din dapat si Martin Romualdez. For how long na babaunin niya sa hukay niya itong mga sekreto na ito ng kanyang pinsan at ng pamilya nila sa pagiging gahaman at ganid nila na sila talaga ang pasimuno ng sindikato na ito. At syempre, nakiayon din at nakinabang dyan sila Martin Romualdez at mga tauhan nila sa House of Representatives. Hindi pwedeng wala. Pero mag-iiba po ang timpla at pagtrato ng taong bayan kung paninindigan at isisiwalat ni Martin Romualdez ito at tulungan niyang mapalayas na ng lubusan ang napakasama at napakagahaman at abusado at napakakurakot at bulok na gobyerno ni Marcos Jr. Well, it is up for Martin Romualdez to decide. Nagaantay lang ang taong bayan. Tingnan natin kung ikakanta niya at lubusang ibubunyag ang malalim at malawak na sindikato na pinamunuan ni Marcos Jr. ng kanyang asawa, ng anak nito na si Sandro Marcos at ng buong pamilya niya halos na nire-enforce at tinulungan nila Martin Romualdez at nila Saldico. Abangan po natin yan. Maraming salamat mga kababayan sa patuloy nating pagtalakay ng katotohanan at pagtitiwala ninyo sa ating YouTube channel, and you share and you promote our videos at nagkakampanya kayo ng viewers and subscribers. Utang na loob ko po yan sa inyo mga kababayan. Sa gustong tumulong direkta kay Ka Eric para masustain ang advocacy natin, in small amount or small ways that you can, pasasalamatan po namin yan. Ang gamit ko po na GCash line ay 0916-308-7710. Kay Langging po yan direkta. 0916-308-7710 Ruhilda Celis. Kung sa akin personal nyo po i-coordinate o ipadala, okay din po. Maraming salamat din. 0956-582-0764. O ulitin ko po 0956-582-0764. Eric Almendras. Kay Ka Eric naman po yan. Mabuhay po kayo. May God bless and protect you always. And Allah be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Saludo.